Hi mga iyay! A day in a life ng hindi certified caregiver. Maghahanda po ako ngayon na lutuin ko para mamayang hapunan. Dahil mamaya aalis kami ng maaga papunta ng town. Gusto daw nila magkaping mag-ina doon sa Orchard Road, which is nasa town or center na ng Singapore. So mga layo-layo yung biyahe namin iyay papunta doon. More or less 45 minutes siguro. Hindi ako maghabol ng oras mamaya or kahit anong oras man sila gustong umuwi mamaya kahit late na, at least na-prepare ko na lahat ng mga kailangan kong mga ricados or ingredients para sa lulutuin ko mamayang ulam. Kaya naman mga iyay ang lulutuin kong ulam para sa kanilang dalawang mag-ina. Mag-steam lang ako ng isda at saka mag-isa ng isang gulay. Before kami maaalis mamaya, magluluto na rin ako ng kanin. Is cooker naman, so automatic kahit nahayaan ko lang dyan at pag uwi namin, mainit pa rin yung kanin. Amo ko kasi mga iyay, kapag lumabas yan o pumunta kahit saan, anong oras na umuwi. Hindi na namamalayan kung anong oras na at may kailangan pang gawin. Uwi mo ng bahay, niya gawin mo lahat ng mabilisan kasi anong oras na daw, late na daw. Diskarte ko dyan mga iyay, maaga ko nang piniprepare yung mga kakailanganin ko at inalalabas ko na kung ano may lulutuin ko para mamayang gabi. Tanong ko siya sa umaga kung ano man ang gusto niya or the day before kung anong gusto niyang uulamin kinabukasan. Pagkapihikan kasi itong amo kong babae, pero yung matanda na alaga ko na si Lola, hindi naman. Kanya lang talaga ako na problema parati kung anong gusto niyang kainin at kung ano ang dapat magandang ipakain sa kanya. Umalis nga si ate 4 days ago. Hindi ate na ilista lahat ng mga kailanganin dito na bibilhin or wala dito sa bahay. This morning mga iyay, chinek ko lahat kung ano yung mga kailangan bilhin. Kapag lumabas kami, makapag-grocery. Mas nga ang trabaho ko today mga iyay kasi hindi ko na ako nagluto ng lunch. Aside ditong amo kong babae, nasa labas na lang sila mag-lunch ng nanay niya. Namin mag-lunch, dumiretso na kami doon sa my grocery. So, nakalimutan niya yung card niya. Membership card niya doon sa grocery. Dami-dami rin akong inilista na kailangan naming bilhin na wala na sa bahay. Dahil nga hindi niya nadala yung membership card niya at walang points or discount siya na makukuha, ko na binili lahat ng mga kakailanganin. Yung mga importante lang talaga na walang-wala na talaga. Sabi ko sa kanya na bukas kailangan natin ng mamili kasi ang hirap pag wala na or ubos na tapos maghahagilap ka at kailangan pang lumabas at bumili. Sana kung okay lang sa kanya na bumili siya mag-isa. Lumalabas siya, kailangan kasama pa kami. Makaalis or makalabas or makapunta sa kahit saan na walang kasama. Niya parate, meron siyang chaperon. Bumili na lang ako ng white rice at bukas sabi ko kailangan nang bumili ng brown rice. White rice, yun yung kinakain ko kasi nga hindi ko masyadong feel kainin yung brown rice mga iyan. Kasi yung lasa ng brown rice at saka texture nito. So hindi ko nakasanayan yun mga iyay. And minsan pag nagluluto ng fried rice or di kaya congee or porridge, white rice yung ginagamit. Nagpabili ako ng white rice na 5 kilograms lang. Din kasi yung bigas dito. Wala kasi silang sariling source nila ng bigas. Kailangan pa nilang mag-angkat sa ibang lugar. Malaysia and Indonesia. Mostly sa Malaysia nila kinukuha yung mga gulay, karne, at saka yung mga bigas. Maliit lang kasi na country itong Singapore. Hindi malawak yung space. At saka wala silang sariling source or yung mga agricultural nila. Wala. Lahat ng makikita mo, puro building. Kahit ganon, progressive pa rin ang country na to. Nakasurvive din ng 59 years. So yun na nga mga iyay, nagpabili ako ng 5 kilograms ng white rice at saka nagpabili din ako ng mga iilang lang gulay. Lang yung available na gulay doon sa groceries na kinakain nila. Gulay kasi na hindi makain ni Lola. Lang ng bean curd at saka spring bean at saka spinach. Kain siya ng ganon, namamaga yung tuhod niya. Kumain siya ng gout. Like last time, kumain siya ng young string bean. Tapos namaga yung tuhod niya after 2 days. Sa ospital, sa emergency, doktor, kailangan niya i-admit for 2 days. Kasi kailangan nilang i-drain yung sosyo doon sa loob ng tuhod niya.
at para ma-secured na rin na walang naganap na infection. Meron pa palang natirang chippy si ate na naiwan niya dito sa refrigerator. Meron pa natirang 1 kalahating lutong mangga. Ito naman ay dala ng asawa ni Lola. Paminsan-minsan kasi nagdadala ng prutas itong asawa ni Lola. Kainin ng amo kong babae, so tinatago ko at ako nang kumakain. Itong 1 kalahating mangga, hindi ko alam na dala rin pa yan dala ni Lolo yan. Kasi nga, pag si ate yung nandito, itinatago niya agad. Hindi ko rin alam kung saan niya nilalagay. Minsan din kasi ako nagbubukas ng ref pag nandito si ate. Wala na si ate, ako na nakatoka sa lahat. So araw-araw, oras-oras, alam ko kung anong laman ng ref. Nalaman ko rin na marami nang walang mga gamit or mga ingredients dito sa bahay. Pagbabalat nga ng sibuyas, dito ako parati natatagalan kasi hindi ko sinasama yung laman sa balat. Yung iba kasi, pag nagbabalat ng sibuyas, nila yung laman sa balat para mas mabilis balatan ang sibuyas. Kasi nanghihinayang doon sa meat or laman ng sibuyas. Kaya kinukuha ko, balat lang talaga. Gaano pa yan kanipis mga iyan? Talaga aalisin ko yung balat lang. Liliit na sibuyas pala ang ginagamit ko sa steam fish mga iyay or tinatawag nilang shallots. Kasi ang lasa ng maliliit na sibuyas kaysa sa malalaki. Ganitong sibuyas masarap din ito iprito. At yung oil niya masarap ilagay o paibabaw sa porridge. Steam fish din. Ganitong sibuyas na maliliit ay masarap din ilagay ipaibabaw sa steam fish o di kaya sa fried rice. Ilalagay din sa mga bihon soup or kahit na anong soup. Kapon, nag-request sila sa akin ng bihon. Sabi nga yung amo kong babae at saka yung pamangkin niya na iba talaga yung the way na pagluto ko sa the way na pagluto ni ate. Daw kasi medyo maalat. Akin, hindi masyado. Pero malinamnam. Alam ko naman na ayaw nyo sa mga maaalat. Kaya nilesen ko lang yung salt na nilagay ko. Light soy sauce lang ang ginamit ko at saka paminta. Nilagyan ko ng sesame oil para mas malinamnam. Nga pala mga iyay, maichichika ako sa inyo about kay ate. Na-share ko sa inyo sa kamakailan na si ate ay nag-transfer ng ibang amo at ang among nakuha niya ay Indian. So 4 days na si ate ngayon to be exact doon sa kanyang bagong amo. Umaga, naka-receive ako ng message galing sa kanya. Nahihirapan daw siya doon sa amo niyang bago. Lautos daw ang mga ito. Hindi pa daw natatapos yung mga gawain niya, mag-uutos na naman. Tapos hindi pa nga natapos yung inutos sa kanya, uutos na naman ulit. Aga pa daw siya gumigising, 5 a.m. hanggang 11 p.m. Nagtatrabaho, walang pahinga, kahit break time man lang sa tanghali. Yung pahinga niya, kakain lang daw sa tanghalian. Mensahe sa akin na gano'n yung sitwasyon niya. At itong amo ko, nakapagkwento din sa akin na nagmensahe din si ate sa kanya. Iningay ate kay amo na pauwiin na lang daw siya at bilhan siya ng ticket sa eroplano. Naman ang amo ko, kailangan niyang kausapin yung agent niya at para pag-usapan nila ng bago niyang amo kasi hindi niya na shoulder yon pamasahe niya pauwi ng Pilipinas dahil na-transfer na siya. Sabi pa nga ni amo, sa kwento ni ate, marami na siyang experience. 20 years na daw siya nagtatrabaho bilang OFW. So sa mga ganyang bagay, pag experiensyado ka na, hindi ka na dapat mahirapan. Natural lang naman na manibago yung katawan mo pag bago yung amo mo or bago yung workplace mo. Kailangan mo talagang mag-adjust mentally and physically. Sabi pa nga ni amo, kung gusto niya talagang magtrabaho, hindi dapat siya magpanghinaan ng loob at hindi siya dapat magreklamo. Kung mas ginagawa mo yung trabaho mo, later on, makikita naman ng amo mo na okay ka, baka malesen nga yung trabaho mo. At makapag-adjust ka na, ay makapag-adjust yung utak mo, makapag-adjust din yung katawan mo sa bago mong trabaho. Sabi pa nga ni amo, yung nirereklamo ni ate ay hindi tungkol sa trabaho. Maybe tungkol sa paggamit ng cellphone. During interview, ang sabi talaga ng bago niyang amo, hindi ka pwedeng mag-cellphone during daytime. Gamit ka lang ng cellphone during nighttime or rest time mo. Iba ni ate sa bago niyang amo, what if ma'am in case of emergency? Sagot naman ng bago niyang amo,
may bata kang alaga at kung anong mangyari dyan sa anak ko, willing ka ba na mag-take ng responsibility? Hindi nakasagot noon si ate, napailing na lang at napangiti. Kasi tulad dito mga iyay, na pagkatapos ng trabaho mo at wala ka nang ginagawa, pwede kang mag-cellphone. Dito siya, maya-maya tumatawag siya sa pamilya niya sa Pilipinas. Nagtatrabaho siya, pwede siyang kumawak ng cellphone as long as ginagawa niya yung trabaho niya. Luto siya, kinakausap niya pa rin yung pamilya niya sa through cellphone. Ano namang problema nun kay amo as long as ginagawa mo trabaho mo. Dito pa si ate, kinausap na ni amo siya kung ano ba yung desisyon niya, na kung gusto niya ba talaga mag-transfer or gusto niyang umuwi. Sabi ni amo, wala naman daw problema siya sa kanya kahit ano yung choice niya. Niyang umuwi, kaya niya namang ni amo bumili ng ticket niya pauwi ng Pilipinas. So sabi ni ate kay amo, kung makakahanap pa daw siya ng bagong amo, edi maglilipat na lang daw siya, kung hindi, uuwi siya. Mga iyay, within 1 week, nakahanap siya ng bago niyang amo, which is Indian. Nga lang, itong Indian family parang hindi maganda para sa kanya. Kaya ngayon, nag-ask siya ng help sa amo namin na kung pwede tulungan siyang kausapin yung agency niya or yung agent niya na pauwiin na lang siya. Awa siya kay amo na bilhan siya ng ticket pauwi ng Pilipinas. Ay mga iyay, yung hinihiwa ko nga pala dyan is fermented veggie yan or salted fermented veggie. Veggie ang tawag nila dyan sa English na fermented na. And ilagay sa steamed fish o di kaya sa adobong baboy nila dito na walang suka. Sarap din yung gawing side dish. Kuhain ko lang dyan muna, tapos isusok ko yan doon sa tubig. Kaya pipigain ko lang at ipaibabaw doon sa isda bago ko i-steam. Babalik tayo iyay kay ate. Amo, kung gusto mo talagang magtrabaho, maraming paraan at kaya mong tiisin. Pero kung ayaw mo na talaga, marami ka lang dinagawang dahilan para makaalis. To say, may kailangan pa daw bayaran si ate na transfer fee na 1 month salary niya rin yun. Ni amo, hindi siya makakapag-decide niyan, kundi yung agent at saka yung bago niyang amo. Once makauwi si ate sa Pinas, mahihirapan na siyang bumalik sa ibang bansa dahil sa edad niya. At saka mahihirapan na rin siyang bumalik dito sa Singapore para magtrabaho dahil nga break contract siya. Kailan pa naman ang mga amo dito at ma-issue. Once na break contract ka, kung ano-ano na lang iniisip nila, kesyo na hindi ka trustworthy or hindi ka ganon kaganda or kagaling at mabuting katulong. Hindi mo natapos yung kontrata mo sa una mong amo.